Minsan kasi umaattend ka lang ng feast sa convenient mo na time. No? Nung, I think that this was 2 years ago, si Candy, no? Si Ate Candy, ate na kita, di ba? No? Si Ate Candy, sa convenient time niya, umattend siya ng feast. Sa sobrang convenient ng time niya, no? Pumunta siya sa ibang lugar. Yes! No? Sa dami niyang oras, pumunta siya sa ibang lugar. Imagine niyo, no, nasa Bayanihan Center noon yung feast gathering natin. Nasa Bayanihan tayo, nasa taas po siya sa may bukid sa Bayanihan. Dahil iba po ang tinuro ni Eva sa kanyang lugar na pupuntahan. But, because she continues to attend the feast, there is that desire right now that we grow deeper. Yung mas gusto pa natin, mas lumalim pa ang ating relasyon sa Panginoon. Kasi naniniwala naman tayo, pag mas malalim ang relasyon, mas matibay. Tama ba ako? Yes. No, kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, ang pag-aasawa or ang journey pag-asawa ay hindi tumitigil pag kinasal na kayo. No, ito ay dapat pinapalalim. Kaya nga, we spend time. That's the most important thing, we spend time. And so, ang Jesus Encounter ngayong araw na ito ay pag-spend time so that we can grow deeper and then we can become part and a member of the Light of Jesus community. Ano naman yan, Brother Mike? May feast na, may Light of Jesus pa. No? Ang feast po ay gathering. Celebration ang feast, no? It's a celebration. It is a small celebration because of course, ang pinaka-biggest celebration natin will always be the Mass, no? But the feast is a small celebration, a gathering of people who would want to praise the Lord. Diba? Ang Light of Jesus naman ay community. Sabi mo sa katabi mo, community. Community. No? Ito naman, ang community kasi is a bigger family. No? Malaking pamilya na gusto natin na maging parte. So after ng Jesus Encounter, part na kayo ng Light of Jesus community. Ito ang community na nagse-celebrate ng feast. Klaro ba? Yes. So ngayong araw na to, no, we will have 4 sessions, 4 na session ito, so 2 sa umaga bago kayo kumain, tapos 5 session. No, so 1 sa umaga, ano ba? Erase. Tama, 4 na session, no? 1 sa umaga, 3 sa hapon. Okay. Pero hindi ako magsi-session, ako ay magbibigay lang ng introduction ngayon. Okay lang ba yun? Para pagka-start ng talk 1 mamaya, ready ka na. Okay? So, 4 lang gusto kong i-share sa inyo ngayon, no? Sino ba si Light of Jesus? No? Ano ba ang community ng Light of Jesus? Pangalawa, no, gusto ko i-share sa inyo ang message na mahal kayo ng Diyos. Pangatlo, no, bago kayo pumunta dito, nag-umpisa na kayo ng love someone today. Yes. Tama ba? Yes. Kinakausap kayo sa Zoom. Yes. Love someone today tayo. No, kahit na matutulog na kayo, mag-zoom muna kayo kasi magla-love someone today kayo. Tama? Bakit kailangan mag-love someone today, Brother Mike? Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, that's an invitation. May invitation para sa spiritual family. Okay, ready na? So, ang Light of Jesus ay nagsimula kay Brother Bo Sanchez. Yan talaga ang founder ng Light of Jesus. Noong August 29, 1981, no, sa isang maliit na garahe, si Brother Bo Sanchez, no, kasama ni Tita Aida, so malangit na po ang kanyang kaluluwa, so si Tita Aida ay nag-guide talaga kay Brother Bo. No? Leader siya ng upper room na prayer group. Ang ginawa nila, no, si Tita Aida, pinuntahan niya si Brother Bo, sabi niya, alam mo, Bo, you will become a leader of a spiritual community. And that happened. Doon nabuo ang Light of Jesus community. So nagsimula yan kay Brother Bo. Next, share ko lang sa inyo yung brief history. Yan. So, dahil nabuo ang Light of Jesus, no, ang mensahe na pinoproclaim ng Light of Jesus is that God loves you. Kaya nga sa mga t-shirts natin, nakasulat dyan palagi or merong message lagi that you are loved. Kasi yun talaga ang pinaka-central na mensahe ng Light of Jesus community. No? And so, we started 1981 and we've been here for quite some time.
No, Brother Bo is actually now retired. Si Brother Bo nag-retire na. Kaya ang leaders natin ngayon sa provincial sa Pilipinas, ang humahawak si Brother Alvin Barcelona. No, sa Mega Manila si Brother Arun, kung kilala niyo sila. Tapos sa international si Brother Vic. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, God loves you. God loves you. Bakit yan ang key? Bakit yan ang key message natin? Because we believe, especially as we anchor our lives in our Blessed Mother and the saints, no? Especially Saint Catherine of Siena, naniniwala tayo that we are beautiful, that we are loved, that we are forgiven by the mercy of God. Yan ang pinaniniwalaan natin. Kaya minsan pag magkakaroon ka ng doubt sa utak mo na ano ba naman to, parang wala nang nangyaring tama sa buhay ko, parang hindi kami magkakasundo lagi ng asawa ko, ng mga anak ko, ano ba naman to, hirap na ako dito sa Hong Kong. Tandaan mo lagi, you are beautiful, you are loved, you are forgiven by the mercy of God. Okay? So yan ang sabihin mo sa sarili mo araw-araw, I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. Okay, next. So, ito ang feast, yan ang logo natin, nasa mga IDs nyo yan, no? Nung nagpagawa tayo ng feast na shirts natin, yan ang logo. Bakit ganyan ang logo? May nagtanong na ba sa inyo kung bakit yan ang logo ng feast? Wala naman tanong. Yung mga naka-attend ng Jesus Encounter? Bakit ganyan ba? Bakit ganyan? Anong bilog? Anong bilog? No, anong hugis ng logo natin? Ha? Circle. Di ba? No? Tapos, yung circle na yan, merong parang hati-hati. Alam niyo ba may meaning yan? Sige, tapos natin. Because, naniniwala tayo that the church, no, is the church of the holy sacrifice. Para siyang pabilog, no? Para ang pagmamahal ni Lord, no, is an infinite thing that goes around every single day. Para siyang, sabi nga nila, no, ang buhay daw ay parang gulong ng palad. Ay, tama ba? Yes. No, parang gulong. No, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Pero ang importante is umiikot ang buhay natin. And so, nakuha yan sa Church of the Holy Sacrifice kasi pabilog siya. The center is here, no? And there are seats that goes around the center. Yan ang pinagkuhanan ng inspirasyon ng logo natin, kaya siya nagmuhang the feast. So, nasa gitna, no, ang pinakasentro natin at may parang mga upuan in the middle. And anong meaning niya? Sige baba. So, ang circle is like a dining table. Ngayon yun ang nalaman niya, no? No? Ang bilog na to ay dining table yan. Bakit may curved lines? Because we are being invited to sit in the dining table of God. That's why it's called the feast, because we will feast with the Lord. No? Dining because we want to have coffee dates together, kasi ang pinaka-gusto nating mangyari is that we want to disciple people. We want to help in the mission of our church and the religious community so that we can disciple more people and we can help more people because everyone is welcome at the feast. Bakit pula po ang kulay? Kasi, no, naniniwala tayo na ang kulay ng pagmamahal ay pula. No? Circle will mean to us an infinite love of God. At dito sa feast, ito ang gusto natin. Hindi lang umattend dahil gusto mo, pero umattend ka dahil nagbabago ka at nabubuo ka sa pagmamahal ng Diyos. Hindi sa talk ni Kuya Larry or sa talk ni JT or ni Brother Mike or sa mga worship leaders. Nabubuo tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Diyos lang ang nagbabago sa atin. Amen? No? Kaya, yung iba, no, kaya sa mga curved lines, kasi gusto natin, kung nanonotice nyo rin, may blank lines dito because it symbolizes the cross as well.
Okay? Sige, next. So, God's message to you is that God loves you. Yan ang maririnig nyo ngayon. God believes in you. God wants you to have a better life. No, God planted dreams in your heart, and that dreams will bless you and will bless the world, and that God will use you to share His light and love to many. Bibigyan kayo namin ng, anong tawag dito? Bigyan na lang natin sila, Ate Jen, ng parang summarized copy nito. Bibigay ko sa iyo, Ate. Okay? So yan ang message ni Lord sa atin today. Okay, next. No? Because naniniwala din tayo that God so loved the world that He gave His only Son. Next. So, ang response natin ngayon, kaya kayo nandito sa Jesus Encounter, is that Jesus loves me and calls me to follow Him totally. Yan ang response natin. No, si Ate Hilda, pangalawang beses mo na ata ng Jesus Encounter, di ba? Yes. Pangalawang beses na. Inulit niya ni Ate Hilda. Kasi gusto niya ma-remind na mahal siya ni Lord. No? And God is calling us to follow Him totally. Next. Yan. So it was not us, no, who chose God, but it was God choosing us. Yan. Next. So God's love is super. Selfless, unconditional, persistent, eternal, and very respectful. Yan ang pininiwalaan natin dahil mahal tayo ni Lord. Gusto natin paniwalaan na super ang love ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, super. Super. Ulitin. Super. Selfless, unconditional, persistent, eternal, respectful. Yan. Next. Before ko kayo ibigay sa first speaker natin ng talk 1. So, our response to God's love is that Christ gave His life for us, and then we too, no, should give our lives to others. Kaya nga, dito maririnig nyo mamaya sa Jesus Encounter, no, na meron tayong kasama. Ano bang pinaniniwalaan natin sa feast? Ano bang mga belief natin? No, pag pinaniwalaan tayo kung anong belief natin, meron tayong kasama. Kasi minsan baka sabihin mo, ay naniniwala ako, itong paniniwala natin sa feast. Pero minsan parang, brother, ang hirap talagang gawin. Imagine mo, mamahalin ko ang taong may ayaw sa akin. True! Aba. Diba? No? Pero dito maririnig nyo rin mamaya, may kasama kayo. May mag-i-empower sa inyo. At dahil may nag-i-empower sa inyo, ito yung mga dapat natin gawin para mas mag-journey tayo together with the Lord. Okay. So, lahat tayo nag-love someone today. Tama? Yes. Love someone today is a preparation to encounter Jesus. Kaya tayo nag-love someone today para maipaliwanag sa atin ang mga bagay na hindi natin naiintindihan, no? Or mga bagay na alam na natin pero na-remind tayo, no? Para ma-prepare ang puso natin. Because today, no, you will fully tell yourself that I want to be a member of this community, and I want to believe in the mission of this community, and I want to do whatever this community is doing for others. So ano ba mga topic sa Love Someone today? Una, God has a great purpose for your life. Sino na nakatapos ng God has a great purpose for your life? Ayan, nakatapos na. Pangalawa, God loves you more than you can imagine. Sino na nakatapos ng God loves you more than you can imagine? Ayan. God forgives you even before you ask. Sino nakatapos na nito? Ayan. God calls you to repent and live a new life. Sino nakatapos nito? Ayan. God calls you to a personal relationship. So lahat kayo natapos na? Yes. Akala ko yung iba sa inyo hindi pa tapos. God calls you to follow Him totally, and God calls you to a spiritual family. Next. So, dito sa Jesus Encounter, my invitation for all of you, no, is to open yourself, because here, we want to open the person to the work of the Holy Spirit. No? Pangalawa, we want to deepen appreciation of what's special in our community.
and we welcome a person officially to become part of this community. Ready na kayo? Yes. Ready na? Yes. So our very first speaker today, no, who will talk about what we believe in. Ano ba ang pinaniniwalaan natin? Is someone that I truly admire. Sige, okay na. Yan, sige pa. Yan. Is someone that I truly admire, no? Someone that I really respect, no? Someone who inspires me a lot, no? A man of wisdom and a man of integrity. Let's call on our peace builder here in Hong Kong to give the first session. Brother Larry Morales. Thank you, Brother Mike. Yan. Oh, that's perfect. Please, thank you. Kailangan ko na kumain. Joke lang. Good morning! Good morning! Bakit pa holiday ngayon? Birthday ni Buddha. Birthday ni Buddha. Sino naniniwala kay Buddha? Wala naman. Sila. Nakikita, dapat walang nanin. Naniniwala ka kay Buddha. Pray over her. Joke lang. Yan, si Hilda, pangalawa ko na rito, no, na JE, naniniwala ka pa rin kay Buddha. Hindi tayo naniniwala, Hindi po, may ano lang po kasi nagkwento sa akin. Kasi pag nag-pray daw siya doon, pumunta siya doon, lahat daw po nung Nako! Ano mo na mag-usap tayong dalawa? Nagtatulog po sa akin, pero hindi pa po ako nakapunta doon, promise. Pero sabi niya, pag nagpunta daw siya doon, lahat nung pinray po niya, bilis niya po, natupad daw po. Kaya nagtaas lang po ako Ambot minsan na makikila-ila lagi ko ano. Sa kanya ka naniwala, hindi sa Hindi sa Buddha, dun sa episode. sa kwento. Sa kwento Hindi lang. po, yung friend ko, naniwala lang po ako sa friend ko. Kaya doon na, yun na. Yan, pero after this JE, after ng Jesus encounter, when the Holy Spirit touches you, mawawala na yan si Buddha. Amen. Amen. Di ba? Sige, kung hindi makita si 21 minutes, connect na lang natin siya. Okay lang? Yung what leaders believe, ibang hindi yan. Kasi ito na lang. Wala dili na like. Hindi, sa leadership beliefs yan. Doon lang tayo sa what we believe, 21 beliefs of Light of Jesus family. Kung wala, sige, pa-connect na lang. Ayun. Ayan. So, nababasa niyo ba? Yes. So, meron tayong 21 beliefs. Dati, according to Brother Bo, rules yan. Rules, may mga ginawa silang rules nung unang establishment ng Light of Jesus. Eh kaso, ang rules kasi masyadong strict. Diba? Kaya kailangan mong mag-pray ng 30 minutes, kailangan mo, ang daming ganong klaseng rules. Kaya lang, as the time goes by, kailangan mag-adapt doon sa kung anong kailangan natin. And when we say believe, diba? Kung ano yung pinaniniwalaan natin, nagiging lifestyle natin. Lumalabas sa character natin, kung ano yung pinaniniwalaan natin. So ano yung number one? Sa 21, believe, the Light of Jesus family, number one is I believe that God loves me. Pakibasa naman, okay lang, pakibasa si Maris. Isa sa pinakamagandang boses na narinig ko sa East. I believe that God loves me. I believe that I cannot do anything that will lessen His love for me. I believe that my repentance is the result of His forgiveness, not the other way around. I believe that I can say no to God's love through sin.
I believe God will wait for me until saying yes to Him. Diba? Mahal tayo. Kanina pa sinasabi ni Brother Mike, mahal tayo ng Diyos. Simulat sa pool. Simulat sa pool, mahal kita. Wala. Sino ba alam mo kanta na yun? Ako ulit. Alam na ang age, alam na. Kanta ko yan ng grade 1 ako. Mga kaibigan. Alam ko lang yan. Kanta ko nga yan nung Girl Scout. Kanta ko yan nung Girl Scout. Hindi ako nag-experience. Ay pala, mahal tayo ng Panginoon. Mahal na tayo ng Diyos. Diba kaya nga, I believe that my repentance is the result of His forgiveness, not the other way around. Amen. Alam natin, naniniwala tayo na kahit anong kasalanan, walang malaking kasalanan para sa Panginoon para hindi tayo patawarin. Whatever sin na pinagdadaanan mo, pinagdadaanan nyo, pinagdadaanan mo hanggang ngayon, kayang patawarin ng Panginoon yan. Tama? Tama. Next, I believe that God created me in His image. I believe in celebrating, listening, and trusting more God's goodness within me and within others. Tignan mo nga yung katabi mo. Naniniwala ka ba na siya ay created in Yes. God's image? Yes! Yes. Diba? Yes. Kaya walang pangit ang create si Lord. Amen. Lahat tayo maganda, lahat tayo gwapo. Kaya, alam natin, nung pinanganak pa lang tayo, alam ng Diyos na maganda ka. At mabait ka. Sabihin mo sa katabi mo, mabait ka. Pagtulog. Kaya lang minsan nalilimutan natin na mabait tayo. Nakakalimutan tayo na mabait tayo, kaya nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero isipin mo, mabait tayo. Mabait ka. At sa ganito, number 1. I believe that I'm not perfect and need to constantly I grow. believe Sislay, that pabasa I'm ka. not perfect. I believe that I'm not perfect and need to constantly grow. I believe I'm broken and this humility will open myself to God's love. I believe in admitting my brokenness before others and receiving God's healing through them, and in turn, heal others through my wounds. I'm not perfect. We are all broken. Lahat tayo may brokenness. And through that brokenness, doon natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. And through that brokenness, nasishare natin sa ibang tao. Doon natin na Sa ipagyayabang. God loves me. Kahit ako Yung broken number ako 1. ng Diyos. Nabuo ako dahil sa Panginoon. I remember, bago pa lang kami mag-asawa noon, ang dami namin, mayabang, lagi ko nung sinasabi ito, mayabang kaming dalawa. Mayabang kami dahil akala namin, ako na. Laway-laway na to. Pero minsan kasi ayaw pa namin i-admit na may mga times na nahihirapan na kami. May mga times na akala namin kami pa rin in control. Pero ang totoo, slowly, we're drifting apart kay Lord. Hindi namin alam sa mga activities na ginagawa namin, slowly, lumalayo kami sa Panginoon. And because of God's grace, nabuo ulit kami. Nabuo ulit yung aming tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Kaya kami nandito na ngayon. Mahabang kwento, kung ikukwento ko, isa-isa ang aming pinagdaanan. When God's healing through them, and in turn heal others through my home. Number 4, I believe that God still works miracles today.
Okay lang, si Silda, nabasahin mo. Para sa akin na talaga yan. Kasi yung sa miracle na nandito ka ulit ngayon. Amen. I believe that God still works miracles today. I believe that there are blessings everywhere waiting to be received. I believe that within our biggest problems are our biggest blessings. I believe that the prayers of others will strengthen my faith. This will make me more open to receive the blessing Kuha nila. already available to me. Kuha nila Amen. number 2 o 3 ba? Puta niya. Every day is a miracle. Every day na lang pagkagising mo sa umaga is a Yes, amen. It's a miracle. It's a miracle Siyempre na yung pagising natin, may nabuhay trabaho pa pa tayo. tayo dito sa Hong Kong. It's a miracle na kikita-kita pa rin tayo. Ikaw ka. Lain makay mong tinanong ako. And it's a miracle na yung blessings na nare-receive natin every day. Sige, awin mo. Ikaw. Tignan mo yung katabi mo, miracle ba yan? Sige, mahaba pa to. 21, nasa 5 pa lang tayo. I believe that I can make my life beautiful. I believe God has given me the power to determine my future. I believe that my past does not define my future. I believe that I must avoid blame and take personal responsibility for my destiny. I believe that failure is necessary for success. I believe in the power of my words to determine my desired future. Di ba sinasabi nga, the usual na kasabihan, nasa tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Kailangan natin kumilos, kailangan natin may action. Diba? And failure is necessary for success. How will you know success kung hindi ka dadaan sa failure? Diba? Kaya dapat, kung dumaan kayo sa failed relationship, kung magkakaroon kayo ng panibagong relationship, alam nyo na dapat kung bakit nag-fail. Kasi kung paulit-ulit mo lang daw, eksakto, gumano. Alam mo daw ang direksyon. Kung paulit-ulit mo daw, di ba, na hindi natututunan bakit ka nag-fail, then baka may problema na mismo sa ito. Kasi we have to learn from it. And God gave us the wisdom, diba, to learn from it. And I believe in the power of my words to determine my desired future. Sinong gustong yumaman dito? Huwag kayong mangutang. Libro yan. Sinabi ko lang yung sinabi ni Bro Aruna. Kung gusto mo yumaman, huwag kang mangutang. Kung ang gusto mong future ay maging-hawa ka, magkaroon ka ng financial freedom, isipin mo kung paano ka makakasave. Yes. So, now you should believe that you can make your life beautiful. Number 6, I believe that God has an exciting vision for my life. And I believe that I can discover this vision through my deepest desires and core gifts. I believe having a passion for this exciting vision is the key to joyful and successful life. Diba napaka-generous ni Lord eh? Na binigay niya na lahat ng gifts. Binigay niya na sa atin lahat ng resources. Kasi nakikita niya, Hilda, may maganda kang kinabukasan. Nakikita niya, Amen. Sar, na may better person na darating sa iyo. Marneline, kung medyo naging broken-hearted ka na yun, darating.
Isali nyo naman ang mga single dyan. Diba kailangan si God, laging may magandang plano para sa iyo ang Panginoon. You just have to claim it. Diba, Candy? Yes. Parang si Candy kasi nagtataka siya. Bakit hindi naman nangyayari sa iyo? Maghintay ka ng Candy. Yes. Your breakthrough is coming. Yes. Number 7, I believe that the essence of Christianity is love. But love. I believe that love must be gentle and tough. I believe that self-love is the foundation of loving God and others. I believe that self-love means radically caring for my soul, my mind, and my body. Love yourselves. Mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo, yung kaluluwa, yung isip, at yung body. Yung body, respect your bodies. You don't have to flaunt. You don't have to show a lot of skin just by dressing up. Di ba minsan nga, mas nakaka-attract if you're wearing, di ba, yung sabi nila, hindi naman kailangan maging although summer ngayon, pero hindi kailangan magpakita ng Katawan. skin. Respect your body. Oh, Diba? huli ka pero hindi Kumbaga kulong. nasa nagdadal. And kailangan natin ng self-love. Minsan kasi pag nagmamahal tayo, bigay o magtira ka naman ng konti sa sarili. Correct. Huwag mo ibigay lahat. Correct. Huwag mo ibigay pati motor. Huli ka. Ay, grabe. May kakilala akong ganyan. Namili ng motor. Oo, panregalo. Nag-invest. Mahalin mo yung sarili mo. Baka kailangan pa yung pangutang pambili ng motor. Huwag naman na. Number 8, I believe that I will hear from Pinakain ko pa sa restaurant mo kasi sa kuwan ko. I believe in honoring and loving my parents. I believe that great marriages, holy children, and strong families don't just happen, but are created with much sacrifice. I believe that family life is the primary way of building God's kingdom. I believe that single people need a spiritual family around them. I believe real financial success is dependent on the strength of my relationships. Amen. Naniniwala tayo that our first ministry is our family. Kami, nung nag-start kami mag-feast, dinadala namin yung mga anak namin sa feast. And si Carlos, si Kingdom, we always attend doon every Sunday sa PACC. Kaya lang, minsan, syempre, nagkaroon na sila ng sarili nilang mga buhay. Yung si Carlo may asawa na. We make it a point na we encourage them to go to Mass every Sunday. Kaya lang, syempre, minsan, may mga situations na tinatamad kami. Pero we kept on reminding them. Ang sarap kasi sa buong pamilya nagsiserve sa feast o nag-a-attend ng Mass. Ang sarap makita na ganun tayo lahat. Kaya I encourage you, yung anak nyo, kung may malapit na feast dun sa area nyo, encourage them to attend the feast. And especially to go to Mass every Sunday. And for the singles, kailangan nyo talaga ng spiritual family. Kung walang spiritual family, saan tayo pupunta? Paano tayo mag-guide? Sabi natin sa akin
Number 9, I believe in daily prayer. I believe in using my own language of prayer to open myself to God. I believe my best prayer is a life lived in love. Nakwento ko na yata ito last Sunday. Kasi every time na may pupuntahan ako, may gagawin ako, may bibilihin ako, lagi kong dinadasal. Lord, ito lang budget ko.